Ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. We, the Republic of the Philippines, welcome. No, sir. Philippine ambassador to you. Yung sa atin, sir, yung sa atin. Yung main appoint na po kayo. Alam mo ganito, Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. why am I? Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Okay. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.
madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Awa na ang Ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Please be seated. Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo.
To our beloved President, thank you so much for giving our heroes this once-in-a-lifetime opportunity to dine with you. Who would have thought that our humble soldiers from Heroes Ward will eventually find themselves at Heroes Hall? From Heroes Ward to Heroes Hall, murag gitakda sa Diyos ning adlaw. Without further ado, let's hear a few words from Corporal Luis F. Limayog, Philippine Army, who sustained his blast injury on his left leg during the ambush of Abu Sayyaf at Holosulu last 18 May 2016. Before I would start, I'd like first to greet our energetic President, Rodrigo Roa Duterte, sir, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Visaya, sir, the Secretary of National Defense, Sir Lorenzana, sir, and the three commanding generals of the three major service commands of the Armed Forces of the Philippines. Good evening, sirs. Members of the Senate present in the House of Congress, fellow countrymen, ladies and gentlemen, and all officers present here, especially to my fellow battle casualties. Good evening to each and everyone. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan, pero ako'y napag-isip-isip lamang sa aming pagpunta dito na ako'y naatasan na magsalita sa harap ng ating matataas na nasa posisyon ng ating bansa, lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulo. Kaya maraming salamat po, sir, na sa pag-invite mo sa amin dito at kami nakarating dito, sir, as you have promised us when you have just visited us there at Biluna, sir. Ako po ay mag-uumpisa na. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay buhay muli sa akin. Dahil kung wala siya, siguro wala na rin tayo dito. At wala na rin ako dito sa harap niyo. Sabi ko na muli, dahil this is my third life. I don't know what is coming for the future, but I know that the Creator is always there for me. Alam natin na isa lang ang buhay, pero tayo ay mapalad dahil mabait ang Panginoon sa atin. Kaya tingnan ninyo ang masasama dyan, lalong-lalo na yung mga adik sa mga nangyayari ngayon na nakikita natin. Mamatay talaga sila. Sila ay may kalalagyan. Pero sa atin, buyag lang kasi dapat mahaba ang buhay natin. Sa ating matapang at walang takot na pinuno, lahat po kami ay nagbibigay ng taus-pusong pasasalamat dahil binigyan mo po kami ng pambihirang pagkakataon na makapunta at makapasok dito sa palasyo ng Malacanang at ngayon tinatawag na palasyo ng mga tao, the People's Palace. Isa ring karangalan na nabigyan mo kami ng oportunidad na maidaos ang gunita ng araw ng mga bayani. Kasama ng mahal nating Pangulo, ramdam namin sa aming puso ang apaw na kasiyahan sa araw na ito. Kaming mga sundalo, sir, wala man kaming may bigay sa iyo na tanda ng aming pasasalamat, pero ang kaya lang namin ibigay ay ang patuloy na pagbibigay serbisyo para sa bayan upang makamit natin ang kapayapaan na matagal ng pangarap ng lahat ng mamamayang Pilipino. Sa mga kapwa kong sundalo, hinihimok ko kayo na patuloy nating isagawa ang tunay na pagbabago. Dahil ang tunay na pagbabago ay nag-uumpisa
sa ating sarili at sa loob ng ating tahanan. Ito'y nagsimula sa paggawa ng mabubuti, pagtalikod at pagtanggi sa mga masasama at maling kagawian sa ating komunidad. Sa ating pang-araw-araw na trabaho, kami pong lahat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas ay kaisa ninyo, sir, sa paglaban sa katiwalian. Dinadalangin po namin ang iyong tagumpay sa bawat pagsagawa ng mga pagbabago sa mga kalakaran ng ating gobyerno upang mapadali ang serbisyo para sa amin at sa lahat ng ating mamamayan. Sir, sana po hindi maging kalabisan kung ipaabot ko po ang salubin at hiling ng karamihan sa mga katulad naming sugatang sundalo. Sana po marapatin ninyo ang aming hiling ng patungkol sa aming mga special promotion, lalong-lalo sa mga battle casualties na katulad ko na pilay na at hindi fully 100% operational, pero kung ikumpara mo sa P1, ang may tama na ay iba talaga. Sa aspeto ng pangkalusugan, sir, kami po ay natutuwang malaman na may mga hakbang na isinasagawa upang mapabuti ang pasilidad at serbisyo medikal sa Billona General Hospital. Sana po, sir, ay mapunuan ang mga pangangailangan ng aming mga tagapagkalinga sa AFP Medical Center upang mas patuloy naming mabigyan ng kalidad ng serbisyong medikal. Sa mga kasamaan kong sundalo, mangyayari pong bigyan natin ang masibagong palakpak ng ating mahal na Presidente. Muli, sir, kami nagpapasalamat sa pag-anyaya mo sa amin sa pambihirang pagkakaroon na to. Kami naririto sa loob ng palasyo na niminsan po sa aming pangarap ay di sumagi sa isip kong magaganap, pero ngayon ay naganap na at sana maganap pa sa darating pang panahon. Sir, mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong mga adhikain sa ikabubuti ng ating bansa. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Corporal Limayog. Next to give his message will be Staff Sergeant Reynel Kabundokan, Philippine Army. Staff Sergeant Kabundokan sustained his right arm injury last 24 May 2016 at Barangay Lagtingan, Pikit, North Cotabato. Sa atong mahal na Presidente, Rodrigo Roa Duterte, sir. Sa mga opisyalis nga aniya karon diri og sa mga kasundaluhan, labi na gyud sa mga kauban ako sa Billona General Hospital, mayong gabi natong tanan. Aniya kitang tanan diri nga imbitado sa atong mahal na Pangulo na makasalo sa panihapon. Kundili sa imong imbitasyon, sir, dili kami makaabot og makasulod aning ginatawag nga palasyo sa Malacañang. Niya ako karon sa imong atubangan, sir, nga mapaabot ang mga mulo sa mga pasyente o battle casualty nga matagaan og spot promotion. Daghang salamat sa imong imbitasyon, sir, ug maayong gabi natong tanan. Thank you, Staff Sergeant Kabundokan. To give his message, let's call on Second Lieutenant Jerome J. Jacoba, Philippine Army. Second Lieutenant Jacoba sustained his vision impairment due to blast injury
while conducting clearing operation at Dato Salibo, Maguindanao, last 02 March 2016. Sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, sir, sa lahat ng mga taong nandito at sa lahat ng mga sambayanang Pilipino na aming pinaglilingkuran, magandang gabi po sa ating lahat. Madalas po sabihin ko na magandang gabi pa rin kahit umaga kasi gabi man parati yung pakiramdam ko. Anyway, siguro nasabi naman lahat ng nung unang nagsalita. Yung ko na lang sir, ikikwento ko yung mga nangyari sa akin nung simula nung nagbisita ka doon. Halos sa isang buwan na yung nakalipas nang nagbisita si President Duterte sa Viluna. Nung hindi pa siya nagbisita doon, 4 na buwan ako nakamukmuk lang doon sa kwarto ko. Sa kadehalanan ng ganito yung nangyari sa akin. Mahirap mawalan ng paningin. Siguro yung mga lowest moment ko doon, yung marami pa sabi ko marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Yung mga anak ko, paano na sila? Hindi ko na makikita yung paglaki nila. Hindi ko na makikita yung kung gaano sila kagaling mag-drawing, kung gaano sila kagaling sumayaw. Pero gayon pa man, simula nung nagbisita doon si Presidente, talagang nagbagong lahat. At ito ay dahil sa isang panalangin. May isang hindi ko alam kung pastor yun na isang matanda, yung pangalan niya si Tatay Luis daw. Sabi siya doon na kung kayo ay nakikinig, taas nyo lang yung kanyang kanang kamay, sabi niya. Kasi maingay doon sa ward namin. So tinaas ko yung aking kanang kamay at lumapit siya sa akin. Sabi ko, Tay, pasensya na po, hindi ko kayo nakikita. Sabi niya, kapatid, huwag kang mag-alala. Balang araw, darating ang panahon na magkikita rin tayo sa harap ng Panginoon. Sabi niya, may isang pinanganak na bulag si Bartomeo, sabi niya. Nung lumalakad si Jesus na nagpapagaling ng mga may kapansanan, sigaw siya ng sigaw sa pangalan ni Jesus para marinig siya kasi hindi niya naman nakikita. Sinisigawan niya si Jesus, Jesus, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Yun po ay nahahalin tulad ko sa pagbisita ng ating mahal na Pangulo doon sa Viluna. Siyempre, hindi ko siya sinigawan doon. Baka samot hinoon na akong kabulag. So, nung pag iniisa-isa niya yung mga pasyente doon, tsaka nung lumapit siya sa akin, yun pa lang sana yung pagkakataon na makakaharap ko at makita sa personal ang isang presidente. So, ipinagkait pa. So, simula nun, nakita niyo naman siguro sa mga social media na maraming salamat sir at nag-viral ako dahil sa iyo. Sir. Lahat ng mga blessings sir dumating na sa akin sir simula nung dumating ka ron sir. Masayang-masaya ako sir kasi napansin ako ng karamihan doon. Lalo na yung mga organization na mga naging daan para magkaroon ulit ako ng pag-asa. Ngayon sir, ang ikinatutuwa ko na nag-aaral na ako ngayon sa isang school computer for the blind, yung ATRIB. So
maraming pang paraan, sabi nga ni Presidente, huwag kang mag-alala, kaya natin to at marami akong programa para sa inyo. So, yun nga, malaking pagbabago sa buhay ko, sir, nung nagpunta ka dun, sir. Ang madalas sabihin mo, sir, sa mga speeches mo kung saan ka man mapunta na may isang bulag sa AAF Medical Center. So, wala namang ibang bulag dun, sir, kundi ako. So, salamat, sir, kasi nire-recognize mo ako kahit saan ka man mapunta. Yung ano ko naman, sir, ngayon, araw ng mga bayani ngayon, sa masasabi ko, on behalf, sir, ng mga sundalong Pilipino, kami, given na kami ay isang bayani, pero kung kami man ay isang bayani, sir, ikaw, sir, yung bayani ng mga bayani. Ikaw yung bayani namin, sir. Ikaw yung nagbigay buhay. Ikaw yung naging buhay, sir. Ikaw yung nag-lift up ng moral namin, sir, mga sundalo. Kasi kung hindi dahil sa iyo, sir, ikaw lang yung, sir, yung presidente na nag-ikot lahat ng mga kampo, sir. Lahat ng mga, kahit batalyon, sir, pinuntahan mo na. Kaya napakasinsiro ng yan talaga yung leader talaga na sinsiro sa kanyang ginagawa. At sa last na lang, sir, kami man, sir, ay ako po, sir, ay on behalf sa lahat ng mga sundalo, ako po ay nagtaos pusong nagpapasalamat sa kabutihan mo, sir. Yan po ang leader na may puso talaga. Sincero. Sir, maraming salamat, sir. Wala man kaming maibagay na material na bagay sa iyo, sir, pero ang masasabi ko lang, sir, na until the last drop of our blood, sir, pa talagang makikipaglaban kami, sir, sa under ng iyong pamumuno, sir. Kami ay mamamatay, sir, sa paglilingkod sa bayan dahil nakita namin ng aming presidente na talagang sincero. So, sir, isang malaking karangalan, sir, na makapag-serbisyo sa ilalim ng inyong pamumuno, sir. Maraming salamat, sir. Ay, Sarge. Jerome, sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsamba lang talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, sir. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Para talagang sundalo. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ako na mag-guide sa'yo. So, upuan niya doon. Matuto ka rin yan, overtime. At this point, may we request the National Defense Secretary, Delphine L. Lorenzana. Ladies and gentlemen, our Commander-in-Chief and President Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down, thank you. Still here, dito boses. You join us there. Senate President Aquilino Pimentel III, Secretary Delphine Lorenzana, Secretary Hermogenes Esperon Jr., General Ricardo Bisaya, our brave soldiers who have been wounded in action, the officers and men and women of the Armed Forces of the Philippines,
my fellow workers in government, my beloved countrymen. Alam mo, mga sundalo, ako'y guest kanina sa araw ng kagitingan doon sa Fort Bonifacio. And while I was proceeding there by helicopter, I was fetched from the Palace of the People. Ayaw kasi tawagan niyang Malacanang. You know why? It's a name that adopted by the Spaniards. It has a very strong imperialist undertones. I do not. Hindi naman, wala na tayong away. But I'm just being, Pilipino naman ako katsila. I want it to be called the People's Palace. Because sa Davao may laking park doon. We had a hard time looking for the name. And I simply said, call it the People's Park. Wala akong hangarin kung hindi ang bayan ko, Pilipinas. Sa chopper, isip-isip ko, anong masabi ko sa inyo? Jerome, anong I'm not good at, Tagalog. I still have to grapple with words. So let me just say it in English. I was trying to put my mind in the proper perspective of talking to soldiers. But the one thing that I really liked was not even a soldier. During the Japanese occupation, inaresto nila si Chief Justice Jose Abad Santos. And he was brought to Malabang with his family. But in one of the occasions there, parang pista ata ng hapon yun, he was made to swear to the Japanese flag. At sabi ni Justice Abad Santos, no way. No way kung gawin yan. At wala naman mga tao doon, history records it to be like this. Umiyak yung anak niya, the son cried and begged his father, pumayag ka na lang, wala naman tao dito, at ano ba naman yan? Simple lang naman yan. Ba't ka pa magpakamatay? And you know what? Ang sagot niya sa anak niya is ganito. Son, do not suggest to me a thing which would be treason to my country. Sabi niya, wag mo akong iyakan. Kasi hindi lahat ng Pilipino, not all Filipinos are given that rare chance to die for his country. Yan ang tandaan ninyo. Yan ang pinakapaborito. Also Obrizal. But ito sinabi kasi niya, hindi lahat ng Pilipino pinagbigyan. How I wish I would hear my son say something to me on the same, similar, or parallel, at masabi ko sa kanya, thank you. Magpasalamat ka at binigyan ka ng pagkaroon na ako mamatay rin sa bayan ko. But I'm not a soldier. I don't know kung saan ako papunta, pero ganito yan. Lahat naman tayo. Lahat tayo may sinusunod. Whether you like it or not, there is always a day for you. So, kayong medyo lumusot means to say fight again. But this I can assure you. My presidency will take care of you. Wala kayong dapat alalanan. Si Jerome, sabi ko, mag-aral ka ng Braille. Alam mo ba, Jerome, si Bocelli? Singer? Yeah. Bulag yan. Bert, kita, ang lakas mo. But because his father wanted him to be a lawyer, nag-aral siya doon sa School for the Blind. And he finished law. He's a lawyer, yung kumakanta na ang boses maganda. Magandang lalaki. He finished law because that was what his father wanted him to be. But pagkatapos, pagka-abogado niya, pinagbagyan niya tatay niya, bumalik siya pagkanta. Ang katabi ng gago, puro magagandang singer na babae ngayon. Nakaakbay pa minsan. Nakakainggit. You know, there's a concert with
Sarah Brightman, nanapin niya. Ang taas ng boses ng babae yan. By the way, before I forget really, I brought with me, humingi ka kasi Jerome at yung isang kaibigan mong si, naghingi kayo ng laptop. So nandito yung laptop mo. Kumain ka muna, baka sige ka ng laptop, gano'n ang ginagawa ng lahat eh. Yung, sana yung dalawa, ibigay mo sa kanya pati ano. Pati siguro, kotse na. Sali mo na. Where's the other one? Ay, ikaw? Oh. Tsaka may dala akong wheelchair na electric to, ha? Huwag mong ibunggo to. Huwag ka rin sa hagdanan. Diyan ka lang sa baba. It's an electric wheelchair. At sino ko yung may gustong kailangan, baski tuhod lang yung maliit na sugat, gusto mo lang magpasyal-pasyal, ayan, patakbuhin mo. Okay, but he has to learn, parang drive lang yan eh, yung parang manubela. But it's, sana, ayan, ang wheelchair na sa likod. Sa uli mo yan doon sa doktor mo, pangit yan. Ito na, ayan, drivean mo yan. Parang manubela lang. Ganun mo lang. So, wag na muna tayo mag-speech, mag-storya na lang tayo. Careful, ha? Careful, alalayan mo. No. Wag mong, antayin mo lang yung ano. You will be ready for that. Baka may control mo, ha? Alalayan mo lang. Where's the technician? Ano to bang? Tatakbo na o? Baka makurintihan pa ang puwit niyan. Mas madoble ang problema natin dito. Ayan. Bantay, ha? Parang forward mo lang. Hayaan mo. Sekretary lang naman pati yung Senate President niya. Bunggo. Tapos side, ganon. Ganon lang. Sanay ito. Kita mo kung magpisil ng ano. Parang ano, ho? Ganyan ka. Upo ka dyan. Makinig ka na lang. So, ang ano kasi, we know how to pay our debt of gratitude. Kayong lahat, actually heroes na kayo. Walang problema yan. Kaya most of you will go back. Nandito si Ermi Gutierrez, siya yung may-ari ng trust trade. Alam mo niya, sabi niya, yung mga sundalo doon, meron siyang proposal. Magbigay siya ng baril sa inyo, Glock 30. Kasi Duterte, Glock 30. Bigyan niya kayong lahat. Libre. Isang matino na tao. Hindi niya nagpabili ng paltik kagaya sa iba. Baka magagalit yung huwag niyo sabihin na sa Danau lang yan. So, wag naman tayo ng speech yan. What I really plan to do is
yung na-release ko na yung kanina, well, for release na, yung 4.6 billion sa mga byuda at yung mga generals na retired man noong una. Pero para sa inyo, we will continue the assistance financially. Ngayon, kagaya mo, mababalik ka man sa serbisyo, so may Glock ka, at kaya kung matagal pa yung medalya na yung promotion, I mean, I can hurry up, Secretary Lorenzana, bilis-bilisan mo para ma-promote na kayo. But yung pwede, Delphin, diretso na sila general lahat. Huwag na natin patagalan to. Yung hero ba naman? Ito hero. Tapos yung hero ako, di gawin mo akong general. But in the sight of the Filipino people, you are all generals. Kaya ako, pag magsaludo ako sa inyo, wounded in action, sinasabi ko, nagsasaludo ako, so mauna kang bumaba sa kamay. Diyan ang respeto ko sa inyo. Hindi ang ginagawa ng iba. But then ako, I usually bow to, baskin sa ang crowd naman, nagbabaw ako. But to salute the wounded, talagang ako ang naunang magsabi, I salute you, sir. Tapos, kung hindi mo ibaba yung kamay mo, may isang sundalo, nagtinginan na kami, sabi, ano gawin natin dito? Mahiya siya, out of respect, siguro, mahiya siya. Sabi, baba mo ng kamay mo. Sabi niya, hindi, sir, ako na. Sabi ko, hindi ko rin baba itong kamay ko. Para natin buag dito ng dalawa. Baba mo yan. Well, ang importante kasi, what bothers you, lalo na kayong may mga pamilya, anak ninyo. Alam ko yan. Baski sino. Tayo, one day in our lives, ganun lang yan. Nandiyan na yan. Kung mabuhay ka, mag-abot ka pa ng valor dyan kung ginusto ninyo. But ang inyong problema is ang pamilya. So alam ko yan. May programa ako sa lahat. Well, of course, I promised you next year, dito man si Senator, huwag ka lang sana ipasubo kita. But I want you to promise us na dublado naman yung sweldo lahat, police pati sundalo, na I will start yung State University of the nearest, yung high school, national high school, i-accommodate ito sila lahat para sa mga ano yan. Talagang matitrain mga anak ninyo. Or if exceptionally bright, they can choose we'll have a special category for yung mga IQ maabot na ng 102. Mga bright talaga yan. So sayang pakinabangan ng bayan. So they will enjoy scholarship. So long term yan, ipasok ko na yan ngayon, mintras ako pa ang presidente. So yan ang masasabi. So libre ang edukasyon, kindergarten hanggang college. Okay na yan. Balik ka na, bahala na mamatay. Okay na pala. Okay. Basta safety lang ang pamilya. Tayo, alam natin kayo alam ninyo, pagpasok mo pagkasundalo, alam mo na one day, talagang tatamaan ka. Pero kalaban, tama man rin. Ang inyo dyan is that you have to serve the country well. And you even got the wounds, yung iba sa pagkamatay. Malaki ang respeto ko dyan sa inyong lahat. Kaya ako nagasalot. Hindi ginagawa ng ibang presidente yan. Pero yan ang respeto ko sa inyo. Again. So, yan lang dapat pag-usapan natin. Ang buhay ng sundalo, kasi kung papasok ka ng gira araw-araw at buhay ka naman, wala kang problema. Kung isip, high moral ka, lalo na pag naka-score kayo ng marami. But at times, huwag mo naman nasabihin na ikaw na palagi tayo. May disgrasya talaga yan. So there's always a drawback somewhere if there's fighting. But I assure you na kung ang sundalo, pag nasugatan o medyo may tama na talaga. Gaya ni Jerome, I want him to study
Braille. Kasi kung mamaster niya yan, and even somebody na reading him the books, the Supreme Court might consider him just answering in oral. Kung ano yung ibinigay doon sa bar examinees, basahin lang rin sa kanya na, kasi kung makumpleto mo yan, kausapin kung alma mater, kung San Beda, pa-enroll kita sa College of Law. Matuto ka na magkanta para kay Bocelli. Para makuha natin yung magaganda niya. May pahawak-hawak pa yan sa iyo eh. Tignan mo, pag marunong ka ng kumanta. So I want you to get to travel another mile sa buhay mo. Mag-aral ka na mabuti, sabi ko. Total, swerte ka na. May nakita ka naman ng hindi ka pa ng bulag. Kompleto ba yung nakita mo? Nakita mo sila lahat? Di hawakan mo na lang ngayon. Ganun, pareho lang yan eh. Pag hinawakan mo, alam mo na yan kung ano. Do not be too sentimental about it. I said, there is life after being wounded. Kanya-kanyang swerte yan. So, binigay ng Diyos yan sa iyo. It's only God that can answer you. I cannot do it. But I am sure that dito kami, hindi ka namin pababayaan. Sa Davao ako, ngayon was mayor. Kaya tamang Davao, maganda. Patay naman lahat, pero maganda. Kamatayan ng putang ina mga yung buisit. Sabi ko sa kanila talaga, kriminal, umalis kayo dito. Mga durugista, umalis kayo dito. Lahat kayong ganun umalis. Pag hindi, patayin ko kayo. Nung city director si Secretary Goy Lito, patay lahat. Doon naubos. Demandado naman kami lahat. Sila. Do you know, recommended sila for dismissal 27 police officers. Kaya ako nagwala eh. Sabi ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na may sundalo, may polis, magpunta ng kulungan dahil sa nagtatrabaho. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Huwag kang magtakot. Basta trabaho. Isang perma lang yan. Ano? Pardon. Nandyan sa konstitusyon. Totoo. Sumunod ka lang. Huwag kang gumabimahin ng iba. Anong sinabi sa iyo, gawain mo to, gawain mo. Trabaho. Wala kayong problema. Pailan kayo ng kaso, talo kayo sa korte. Dali. Kunin mo dyan kay buong yung signed na yan, lahat. Ganong kapal. Pinirmahan ko na dati, pardon dito, pardon doon. Tangin. Buisit. Ito sa trabaho tayo, trabaho. Protektado kayo. Lahat. Lahat basta nagtatrabaho. Wala kayong dapat. Magsabi kayo na pilitan kang mag-rat-rat dyan, may tinamaan ng 10 magandang babae, magalit ako. Bakit ang maganda ang pinili mo? Pero yung kasalanan, mababaliwala yan. Basta in the performance of duty, there is really no problem. And to think that, hindi natin trabaho yan. Pato mabuti na rinig natin. Bakit balutin pa ni bato yung patay? Hindi ba trabaho ng sundalo o pulis yung gawa ka ng mami dyan? Hindi mo mga nabalot siya. Wasting your time. Isang bala lang yan. And when you are in a war, in the coming days, it will be hard for us to, pero tandaan mo, huwag kayong pumunta ng gera na may galit ka. Professional gano'n. Gano'n. Hindi natin. Isang bala lang. You save ammo there, do that. Kalukuhan mo. Gobyerno tayo. Kasi huwag kayong pumasok ng gera na may galit kayo, putang ina, nandito bala. Magdidisgrasya ka na. You waste your
resources, and you are inviting danger. Kung ano yung tinuro sa inyo sa training, yun lang. Pero pag umabot ng panahon, ay, sabi ko, lahat naman tayo. Ang importante lang, alam namin na ang asawa mo, protektado. Alam namin kung ilang babae ang pinanganak mo pa kasi kawawa eh. So, ilan ba ang asawa mo talaga? Huwag mo akong bulahin. Just tell me the truth. Kasi tulungan rin natin yan. Yung ganong karamihan yan, police. Police eyes. Ang namatay ang police, 3 pamilya minsan. Kasi unang ginagawa ang mga buang kung magparking dyan sa mga barbar. Lahat na magaganda, kanila. Lahat naman ng kompromiso, police. Usually yan, 2 asawa niyan. Mag-iyak. Saan ba si Bato? Ilan ba yung kanya? Tamo-tanong nga. Well, anyway, seriously now. Okay, go back and fight. Kung soldado ka, alam mo ganito. Papiliin ka. Soldado ka, tumawid ka dyan sa Edsampu, tapos nasagasaan ka pa ng, yan ang gusto mong kamatayan? Ako, kung ako ang sundalo, gusto ko mamatay ako dyan sa ratratan tayo harapan. Bakit ako magpamili ng kamatayan na anong edad o basta ako sundalo. Ako'y handang mamatay. Ang sinasabi ko lang sa gobyerno, huwag kalimutan. Kasi yung buhay namin, inalalay mo sa ating bayan. The least that we can do, ladies and gentlemen, is really na huwag natin pabayaan. Pamilya yan. Ang sekreto, ang nagbibigay sa kanilang psychologist, pamilya. Ano ang mangyari sa mga anak ko? Hindi pa yung asawa, palitan mo na yan. Ako, palit ako 2 beses na eh. Pero anak, hindi pwede yan. Anak is anak. So, hiwalay ako sa asawa ko, pero alam ko, mahirap basta, lalo na yung lalaki, yung anak natin babae. Kalala tayo na. So, disabuse your mind not to think of so much. Concentrate ka na lang sa rehab mo. Then we'll take care. At magagawa ako ng programa. Na pagkatapos, kung hindi ka na talaga pwede dyan sa banatan, you can have a very functional and productive life. Ang importante, ano ang gawin mo from this kung hindi ka na makabalik sa battlefield. So you must be happy with it. So pinapipili ko kayo ng kung ano ang gusto ninyo. But pamilya, protektado. By December, I think, makumpleto na yung doble na ang sweldo. Yun ang pangako ko nung eleksyon. Hindi not because na gusto ko yung bulahin na sweldo. 23 years ako mayor. Paski dahil mo Secretary Lorenzana. Mayroon niya siyang artillery noon si Gutierrez. Di artillery yung bukid, wala yung isang pamilya. Tangina, sabi ko, anong klase? So, I was there to help the soldiers. Yung Howitzer, hindi mo naman malaman talaga kung saan magbagsak yan. Nabagsak doon sa bahay. Hindi nawala, ang tao doon lahat. Walang makita. So, but we were able to fix it. I was always there when they needed me. And for as long as God will give me the productive years of my life, I'm 71, I will be in the presidency to protect you and to pray. Maraming salamat po. Daghang salamat kanimo, mahal namong presidente, sa init nimong mensahe na naghatag og inspirasyon sa atong mga kasundaluhan. May I invite everyone to enjoy the meal and the company at your table.